Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Mga igsoon mayong adlaw. Aniya kita sa atong tulumanon ang atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultiyon sa kaalam, non potest esse diutornum cuinet subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kunwa sa kamatuuran ni pasukan. San Juan 8, versikulo 31-32, ang atong Ginoong Hesus mingon ang akong mga pulong mong kamatuuran. Ihatag ko kanyong kamatuuran aron mo maluwas. May nigugma ko maigsoon ang kahayag og tultulan ta sa Espiritu Santo makita nato ang paagi og plano sa Dios og sa nasuwat sa kasulatan. Sa 2 Tesalonica 2:13 San Pablo mingon ngadto siya makauban nga mga tinun-an ni Hesus, ang balaang kasulatan, ang tradisyon sa mga apostoles o sa pag-agak sa simbahan, mao nga itong giya sa pagtuon sa kamatuuran sa Diyos. Mao nang kinahanglan nga sundo nato ang gisulti ni San Pablo. The Word of God, the apostolic traditions or the tradition of old men and women, nasa Sirach 8:9, ayaw nyo kalimti ang pagtagad sa mga karaang mga pinulungan kung tradisyon sa mga tigulang, kay gikan is katigulangan. Og ang simbahan dili malimtan, nga mo'y mo aga ka nato, mo'y mo giya ka nato, og nasuwat na sa Biblia. Kinsa katong nagadawat kaninyo, nagadawat ka nako. Kinsa katong nagasalikway kaninyo, nagasalikway ka nako. San Lucas 1:16. Ang simbahan mo'y mag-aagak nato sa kamatuuran. Ubisan kinsa nga munay sa paghimo ni ana, wala siya mahtalagi, wala sila mahtaging kagahuman. Kinat sila otoridad. O ang otoridad dili lang kay pagtugot, kundi inubanan sa gahom sa Dios. Nga mo'y mugiya ka nato. May nigugma kong igsuon, atong mga pasalamat sa atong magagagahom nga Diyos. Pasalamat na ni Brado Dong Lemchua, ang atong presidente sa Cebu Catholic Television Network. Nga atong kaimanan, tungod sa kabatid ni Brado Dong Agasa sa Ginoo, mulagbas tas mga laud, tuwatas upang mga nasod sa Inglaterra, Asia, o guban pa. Lamang we are speaking our language that is Cebuano. Pero doon na may mga Cebuano sa ubang mga nasod nagpuyo, kasabot sa nato. So mga inigugma kong mga igsoon, mauna ang atong tulamanon, pasalamatan ni Dudong Lemchua, pasalamatan sa atong arsobispo. Atong arsobispo mao si Alberto Uy, nga gigasahan sa Ginoo sa mapabsanong paghulagway sa iyang pagkapangulo. O kanunay gipakita niya nga siya modilos panig-ingnan sa pagpuyo sa matarong nga kinabuhi, isip pinili sa Dios
ako sa bishops, arsobispo, pinili sa Diyos. Unya, daghan siyang mga pagpambit sa iyang programang Maymay, na mabasa na to, matanaw na to sa mga salida sa cellphones. Sa atong pasalamat sa atong arsobispo, Archbishop Alberto Uy. Unya, nato sa mga kaparian, atong iyampo, na magpadayon sila sa baluhaton sa pagka-Alter Christos. A very holy title. Alter Christos. That is two Latin words. Halili ni Kristo ang pare. Lain nga Kristo ang pare sa buluhaton, dili sa pagka-Diyos. Busa takos na itong tahuron sila. O batiyo nilang usa kadakong gugma sa ilang bukasyon sa pagka-sinagup sa grasya sa Espiritu Santo nga sila nahimong kahimanan sa simbahan sa pagtudlo sa kaluwasan. Di lamang sa pulong sa Biblia, kundi sa panikingnan. Niya si Brad Rudy Recasa mo rin Master of Bible Contradiction. Niya sa John Porca, nga mapambit sa mga pangutana may tungod sa pagtulunan sa Iglesia Katolika. Brad Rudy Recasa. Dengan salamat Brad ug mga hapon sa tanan natong mga televiewers, kutob sa maabot ni Nimong Sibya, labi na gyud sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City. Nila ni Erwin Gukong, Winnie Mero, o ni Genesis, Veronica, and Mary Lacasa. Maayong paglantaw natong tanan. Karon Brad aritas kasulatan sa Marcos 13:31. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Sa Binisaya pa, ang langit ug ang yuta matapos, apan ang akong pulong dili gayod mapakyas. Marcos 13:31. Klaro kayo, ang yuta matapos ang langit, apan ang pulong sa Dios dili gayod mapakyas. Sa Exodo 33:20, God said, I will not let you see my peace, because no one can see me and stay alive. Mingon ang Ginoo, dili ka makakita sa akong naong, kay walay tao nga makakita kanako nga magpabiling buhi. Exodus 33:20, makakita sa naong sa Dios, patay gyud. Sa Genesis 32:30, mingon si Jacob, nakakita na gayud ako sa naong sa Dios, ug buhi gyapon ako. Busa ginganlan niyag Peniel ang maong dapit. Akong pangutana ani Bradsok, wa ka ni makasusungi Bradsok ning Exodo 33:20 o Genesis 32:30. Paliw ko nung patinaw ani Bradsok. Salamat kay Brad Rudy sa imong mayong pangutana. Talamdon o tulukibon o gangay natong susihon ang kahulugan niya na. Ang mabasa gisigutan ni Brad Rudy kanang Exodus 22:30 Brad Rudy. 33:20. Nasa sa Exodus 33:20. Nganingon ng Diyos, walay taong mga magpabiling buhi kung makakita kanako. Ang makakita sa naong sa Diyos mamatay. Pero may buong ta, kaysa Genesis 32:30. Nakigbugno si Jacob sa kagamhanan, kusgan nga pagkamao, nga sa tanto niyang pagigdumog, nireklamo niya gidumog kay murag kapildihon ang iyang kontra. Niyangyo nga buhiin na lang ko. Di ta kabuhian ko, dili kamuhatag ka na ko panalangin. So nagpanalangin, o nahibawan day niya, ang nanalangin kaniya, ang kaaway niya, nga napildi niya, anghel ra. Nga, way makapildi sa anghel, na nasa kaduwag libro sa mga hari, usara ka anghel, nakapatay 185,000 enemies of the people of Jerusalem, or Israelites. Ang mga Pilistihanon, 185, usara ka anghel. Niya katunong usara ka anghel, napildi. Kitugutas Ginoo. Aron pagpaybaw nga ang anghel dunay inganlan nato nasa Exodus 32:20. Tagsa-tagsa kataong matun pas Ginoo ako gitagan og anghel nga magbalantay nga mo atiman
ug mukuyog sa tao aron makaabot ang tao siyang utlanan nga pag-atuan. Pero ayaw siyang pasuka. Kung ikaw magahimos pagbugal-bugal o pagbuhat nga daw tanong malaway, biyaan ka si mong angin. Puli ang yawa. Muna nga, importante. Pero balik tas pagkutanan ni Brad Rudy, kay importante kayo. Sa akong gibasa, Brad Rudy, sa Exodus 20:30, o ang imong teksto nga gisgutan, 33, 33:20. 20. Nga makakita sa naong sa Diyos, mamatay. Pero, nga naman, nga, gibasan Brad Rudy nga, nakig-away ako, ug napildi ko siya, ug nakakita ko sa naong sa Diyos. Mo lagi siya mamatay, nakakita sa naong sa Diyos. Anghel mo to. Pero ang dili anghel, Brad Rudy, nasa Exodus 24, versikulo 7 ngadto sa 9. Si Moises, yung igsoon na Aaron, ug dunay mga kauban niya nga mga kapituan ka mga tao. Ilang nakita sa naong ug naong ang Diyos, pero nganong mo sila mamatay? Muna pangutanan, Brad Rudy, nga ang makita sa Diyos patay man kato. Ha? Dagan kayo si Moises, ang igsuon, mga kauban, kuyog niya. Nakakita kami sa Diyos. Ug wala kami mamatay. So mo na yung pangutanan, Brad Rudy, ngano nagkasumpaki pa ni? Nga makakita sa Diyos, mabatay gyud. Pero ngano to nga sila wa man mamatay. Nakakita sa Diyos. Nasa Ezekiel 32:17, nag-ingon nga ang Diyos mo'y labing makagahom sa tanan. Ang Diyos makagahom sa tanan kay dili mahimo sa tao. Himuon sa Diyos. Mao nang katakos sa mga tao. Sa ilang katakos sa ilang pagkatao, di sila makaharong sa Diyos. Kay mamatay man magkakita sa Diyos. Mao na luyo sa gisulti sa Ginoo, kang tanan mahimo nako nga dili mahimo sa tao, gihatag sa Ginoo. Ang katakos nga makakita ta sa Diyos. Pero kanang gisigutan sa 1 Juan 3:2, lain na. Kaya ingon dito, unsa may dangatan nato kung kita magpuyo sa buutan nga kinabuhi, unsa man ang kalipay nga maangko nato. 1 Juan 3:2. Kung ikaw magbinuutan og matarong sa paghukom sa Ginoo, makakita ka sa Diyos sa naong ug naong. Ug may sama, makaambit ka sa gahom sa Diyos, makakita ka sa Diyos sa naong ug naong. O dito sa langit din mga materon nga makakita sa Diyos. Pero kantong ingon, ibasa nato sa Genesis mo to primero ang imong gasa. 32:30. Oo, ang akong ibasa ang Exodus 24:9. Nga si Moises, yang igsuon, yang makauban, daghan sila. Nakakita sa Diyos. Sa naong ug naong. Wa mo lagi mamatay. Mao na ang naa sa Ezekiel 32, versikulo 17. Ang dili mahimo sa tao, mahimo nako. Mao na nga, diyan ang panahon na, sila si Moises yang makauban, gitugutan si Ginoo nga makakita sa Diyos. O wa sila mga matay. Pero pangutana, ang Diyos bagyod ang ilang nakita. Kaya naa sa balang kasulatan, nga ang magtiayon nga naghalad kada adlaw, nanyagit sila, mga matay ta. Mahal kong kapikas, mga matay ta. Nga naman, nakakita kita sa Diyos, nakakita kita sa Diyos. Pero di ay, ang ipakita sa Ginoo, anghel. Pero ang tawag sa mga tao, Diyos atong nakita. Mao na ang Ginoo, magpakita, isip anghel nga magpakita, pero sa tao, makatuwaw. Nga ang Diyos mo ilang nakita. Sa mas gibasan, Brad Rudy, bugno siya. Yan, napildi niya. Anghel niya. Pero si Jacob, nga nagkadaog, mituwa siya. Nakita ko ang Diyos. Pero unsa ba yung nakita? Ang anghel. Mao sa tong sa Exodus 24, nakita sila sa kahayag. O di ko sila nakakita ta sa Diyos. Pero nagpakita niya ang anghel sa Diyos. O sa mauna ang paghatag gahom. Gahom nga iya sa Diyos, dili iya sa tao. Nga di ay mahimong magpakita ang Diyos nga ilon sa mga tao nga Diyos, pero di ay
anghel ang gigamit sa Ginoo nga makita sa tao, dili ang Dios mismo. So mao na brother ang pahayag sa Biblia. Walay tao nga makakita sa Dios magpabiling buhi. Pero ang magpakita o ipakita sa Dios sa tao, anghel. Ug tungod sa kahayag sa anghel, ang mga tao mingon nakakita kami sa Dios. Pero in the real sense of the word, sa kahimtang sa Dios, dili na to matutukan. Mamatay tag magkatutok ka sa Ginoo. Kasi siya maong labing dakong kahayag. Ang Dios mo'y labing dakong kahayag. Ang tao mutanaw na, may mong matunaw. Tungod sa silabihan kadako sa kahayag. Mosay pakita sa Ginoo ang iyarang representatives. Unsa nang representatives sa Ginoo? Angels. Nga sa paglantaw na itong kahayag, ang atong impression ay si God. Kinakita na ko ang Diyos. Pero anghel di ay gigamit sa Ginoo nga makita sa mga tao. Mo na itong tubag sa nindot ug may pangutanan ni Brad Rodney Racasa, rita ni Brad John Porca. Dahil salamat Brad Chok, mayong hapon sa tanan nga nagsunod, nagtanaw aning telebisyon, labi na das maasin. Ang at pista naman ron 15, Agosto 15, diya sa Assumption o Mary. Sa maasin, labi na sa atong obispo diya, si Precioso Cantillas. O labi na ni Judge Julius Ubos, diya sa Matalong Liti, mayong hapon. Ang pangutan na Brad Chok, nag-ingon man, extra ex operato. Kung sa magining klasiha Brad Chok nga pagpanalipod alang sa mga pari nga nakasala. Kung sa may buot ipasabot niya ni. Palihog og patinaw na ing maong pangutana. Nemotso ko ni Brad John Porca na kaya naglinatin man. Ha? Sa tuwil natin, Brad John? Extra ex operato. Extra operi operato. Operato. Mo na saktong linatin. Extra operi operato. Ang buot sa butana, ang kahimtang sa pagkapare nga dili maumol o dili mahimo sa taas nga edukasyon o kaalam sa kalibutan. Ang usa ka tawo tinawag sa Ginoo mahimong pare. O balaanon kay mga pare. As balang kasulatan ayaw pasipalahi o bugal-bugali ang pare sa Dios. Kay balaan na. So, ang pare di ay mao na may tabo nga kung sa iyang pagkatao wala siya makaamgo nga nakasawom siya sa lunangan sa sala kasa siya mortal apan kinahanglan mo pauli siya kadlawon padung siya parokya kay usara siya ka pare is parokya ug Domingo kinahanglan magmisa siya pero nakasa siya mortal angay ba siya magmisa dili kay nakahimo siya sa lang mortal. Pero tungod kay ang pare, magpabilin man nga pare siyang pagkapare sa Ginoo. Doon ay gahom gihatag sa Ginoo. Muna nga ex operi operato. Nagkaulugan na nga bisan na ang pare doon ay sala babag sa kabalaan sa pag misa. Pero tungod kay gikinahanglan man. Pagpauli niya dito siya parokya, may isa siyang mortal, pagka alas 7 sa buntag, nagmisa ko siya. Diya sa kahimtang sa ang mortal. Invalido ba ang misa sa pare? Dili. Balido na. Igumanya konsagrar sa panog, bino, mahigmo ginang tinuod nga lawas ug dugo ni Kristo. Ang nanimba nga mukalawat, dili. Ingno na to nga fake place of the Lord. Magkaingon taga dili ni tinuod nga lawas Ginoo. Kay pare nagbisa makasasala. No. Ex opere operato. Sa ato pa iyang kagahuman sa pagkapare, wa matangtang. Busa sa pagmisa niya, balido ang mong misa. Doon naman tayo mabasa na sa Juan 11 nga ang labaw nga pare sa mga Hudiyo nakahimog na kung siyang pagukod ni Kristo. Pero siya nagahimog usa ka panagna isip pare sa Dios o giingon nga siya sa nakahimog panagna bisan siya nakasa tungod kay siya usa ka giordinahan nga pare og siya dakong pare niadtong tuiga o siya makasa pero ang iyang pagtagna wa mapakyas tungod kay siya pare og labaw nga pare sa katawhan sa Dios
mo nga nag ex opere operato. Kagahuman sa pare, bisag siya makasa, wa na matanggal niya. Ang iyang misa balidog yapon. Ang grasya o ang indulhensya sa nanimba madawat yapon. Tungod niya ng ex opere operato. Nga na simple language Cebuano ang kagahuman sa pagkapare magpabilin bisan doon na siya dipikto siya pagkatao. Mo na ikaw luganan. Mo na itong tubag sa pagkutanan ni Brad John Porca, pero ato sang lantaon karon dayon kining mahinungdanon kayong paybaw atong tagdam. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Wala na dita, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, Sinisibo, for your internet connection. and for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, Sinisibo, Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Ngayon, balik ta sa atong tulmanon ng atong katinawan sa pagtuong katoliko nel boletum nisi precognito. Dili kita makahimo sa paghigugma sa usa ka pagkamao ngawa kita'y kasayuran. O dili kita makahigugma o pagbansay sa tinuod nga tinuhuan kung wa kita'y kasayuran kung unsa man ang maong tinuhuan kung pagtuo. Sa mga apostoles mingon, nagpabilin ang mga apostoles diya sa ilang pagkamaunungon sa pagtuman sa sugo sa Dios ug pagpabilin sa tinuoan ni Jesus. Maigsoon niya uban nato si Brad George Torrefilo sa mga kaigsunan nato nga magpaambit sa Plaza Independencia sa bugnaong buot ug pagpaminaw sa mga pangutana ug mga pagsupak sa nagkalalain nato mga igsoon nga non-Catholics with due respect to them, pagtahon nila. Niyata si Brad Dennis Abarquez. Atong paminawan pag-una si Brad George Torrefil. Salamat Persok, may hapon kanimo niya, may hapon katong tanan, labi na sa itong mga televiewers na kanunay nga nagsunod niya itong programa o sa mga online viewers sa FB. Mayong paglantaw katong tanan niya. Akong greetings diya sa Mualbual, Cebu,
sa akong kapikas nga si Lourdes Ferrer Toripil nga karon nga nagsunod nitong programa niya diha sa poblasyon Hitapi Bohol, sa akong igagaw nga si Ate Arlene Garcia Cagadas ug si ang kapikas nga si Kuya Badoy Idas Katarman Liloan Cebu, si Brad Rumbil Sotirol nga karon nga nagsunod nitong programa niya si Brad Lawrence Nalsaro nga tan-aw usab niya itong programa. Mayong paglantaw kartong tanan. Basok diha sa Proverbio Basok 15 nga 28 ato sa 29 nga itong giingon dito nga mo na ang Dios dili siya mamati sa pagampo sa mga makasasala pero dunggo niya ang pagampo sa mga tao matarong og balaan. Unya Basok nga kining mga santos kay mao lagi ni makatabang man ni sila manalaban nila sa pagka makatabang mo na nga mudanggop gyud tag mga santos mo na nga dunay babasa sa kanang Job 42:8 nga tulo ka mga makasasala ni dito sila sangpit sa Ginoo so sila kangyo gibalibaran lang sa Ginoo kay makasasala sila ningon ang Ginoo nga adto mo ni Job kay si Job kung alagad matarong adto mo kung dawaton ni Job ang inyong gipangayo o ako po nang dawaton dili tungod ninyo tungod alang ni Job nga akong alagad. So muna nga makatabang gyud ang mga santos Basok unya diha po sa pagkuntugon Basok sa Buhat 27 nya bersikulo 23 24 hangtod sa 30 38 nga si San Pablo pod nakaluwas pod siya naka manalaban pod kay ngano man giluwas man niya katong mga tao mga tripulante dito sa barko 276 ko to naluwas tungod kag San Pablo naluwas sila tungod kanimo so naa dito tungod kag San Pablo so klaro kayo Basok nga makatabang ang mga santos pero doon na ko'y amigo Basok nga dili katoliko ningon siya nga wala tay lali sa Brother George makatabang sila kay buhi pa man sila pero kung patay na makatabang pa ba sila muna ako pakuta na Basok doon na ba tayo mabasa sa Biblia nga ang mga santos bisag patay na sila nagpadayon gyapon ang ilang pagtabang nga nato nga ampo nato nga mutabang lang gyapon sila Basok kay kato mga buhi man to katong gisigutan ako sa Pablo buhi pa man to nya kato si Job po nato higayon na pero karang mga patay na Basok mga santos makatabang pa ba na Basok naa bay mabasa Basok nga patay na unya ni tabang gyapon gidungog gyapon ang pag-ampos katong buhi nya ni tabang siya Basok iya gidungog paliw ko papatinaw Basok. Ako na may tungod ni Pablo Apostol nga niagi siya iyang saka mangilad og hugaw nga batasan og kinaiya siyang pagkukod ug pagtinguha nga mapatay niya ang mga mituo ni Kristo dako siyang makasasala niya gipakgang si Ginoo iyang panglutos pinagi sa kakilat nga nakaigo ni Saulo na hug siya sa kabayo na buta. Kanya, nagisguta nga si Pablo nakaluwas sa iyang pagkamakasasala. Yatong 270 ka mga pinilanggo nga sakay si bangka, kuyog niya, naluwas. Ngayon na Ginoo na luwas ko ang kinabuhi. Yan ang 270 ka mga pinilanggo tungod kanimo. Nagampo ka. Pero si Saulo niya itong panahon na converted na ba ito? Nakabig na siya. Musa, napil na siya sa gisigutan ni Brad George Torpil sa Proverbio 15:29. Nga kung ako sa katao nga makasasala, mag-ampo ka na ko, gawas nga di ko maminaw kaniya, di ko makahatag siyang ipangayo. Pero ang mga buutan o matarong maminaw ko, o akong ihatag ang ilang kinanglan, agad sa akong kabubuton. Muna nga mga santos makatabang yun. Pero ang pangutana ni doon na ba yung mga nangamatay na ng mga santos nga isan sa ilang pagka wala na ning kalibutan na makatabang yan po nato. Naas Biblia, naas pinadayag 6. Versikulo 6 nga to sa 9. Nga si San Juan nag-ingon, nag-ampo siya sa mga panalangin sa Diyos. Huwag doon na sige pangayo. Pag-abot sa ikalima ka pangayo niya, nablig langit. Huwag nakita niya ang dagha makalag sa mga balaan. Buhi dito sa langit, mga kalag. Kung siya yung nakita, nga kining maong mga kalag, nagdaig kanunay sa Diyos.
Ug nalipay ang Dios nga kining mga kalag nga niaging martyrdom, niaging kinabuhi nga buutan ng matarong. Kuyog na niya sa langit. Ug sila nagdaig sa Dios. Pero doon ay gisulti niya, ug kining maong kalag sa mga balaan, nagampo sa Dios alang kanatong mga buhi. Oh. Way kapuslanan. Kung magampo sila kato sa Dios para nato niya, dili dahil dunggon sa Ginoo way kapuslanan. Doon ay kapuslanan. Kay gitugutan sila sa Dios nga kining mga kalag ato sa langit, magampo ngadto niya. Ug ang ilang giampo alang kanatong mga buhi niya sa yuta. So naa di mabasa nga mga kalag nga tuwa na sa langit, makaampo gyapon para kanatong mga buhi. Kung nasa 2 Macabeo 12, 42, 43, nga mingon si Judas Macabeo, nga naghunahuna siya sa kamatayon siya mga kaubang mga sundao, kung naghipo siya sa lapi alang sa igastos sa mga pare sa templo, aron nga sila magampo, maghalad alang sa nangamatay. O doon na dahil gisulti ni Judas Macabeo nga linamdagan siya, kamong mga buhi, balaan og maayo ang inyong gihimo, pag-ampo alang sa nangamatay, aron nga kantong nangamatay, mabadbaran sa ilang mga sala. So kita sa mga buhi di ay makaampo sa ta. Yatong nga nihalina, pero tuas purgatorio na ay silot nga linisanan, nga madali pagkigawas. Apan kantong basa na to. Kaganina, nga si San Juan mo'y buhi nga dokumento, evidence, nga dito dahil sa langit, ang mga kalag sa mga buutan nga matarong nag-ampo sa Dios alang kanato. So doon na dahil pag-ampo sa tuwa na sa gingarian sa langit, nag-ampo gyapon sa Dios alang kanato nga buhi niya sa kalibutan. So naitubag sa Biblia nga ilang mga pag-ampo dili kawang kay pag-ampo lagi sa mga buutan o matarong dunggon man sa Dios. Mo na atong tubag sa may pagkutana ni Brad George Torrefeli man si Dennis Abarquez ato maminaw. Daghang salamat Barsog ug mayong hapon kanimo ug sa tanan nga nagsunod sa ato ang programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Greetings na ko Barsog ni Brad Alan Tanggapan, ni Attorney Mark Johnson Cesar, ni Brad Boy Paragoso ug ni Brad Edwin Paragoso diha sa Tungkop Minganilla. Mayong hapon kaninyong tanan. Barsog ari ko sa akong pangutana sa unang Timoteo 4:1 ngadto sa 3, matud pa sa mga dili Katoliko Barsog, ang pagpugong sa pagkaon nga gidili ug ang pagpugong sa pagpangasawa usa ka dulongtanan atubangan sa Dios o usa kini ka pagtulunan nga gikan sa daotan. Matud pa sa mga laisikta, ang pagpugong sa pagpangasawa ug ang pagpugong sa pagkaon nga gidili usa ka pagtulunan nga iya sa daotan. Ang akong pangutana Barsog, ang atong mga kaparian Barsog, dili man sila minyo ug dunay uban Barsog nga mga single nga wa gyud magminyo Barsog alang sa kahimayaan sa Ginoo. Unsa may buot ipasabot ani Barsog nga katong nagpugong sa pagpangasawa iya sa daotan? Unsa man ni ang katinawan nato ani Barsog? Mayo ka ng imong pangutana, Dennis, sa kabahin sa Bala Kasulatan. Nga, 1 Timoteo 4:1 ngadto 3. Kagingon din nga mabot ang panahon nga may mga pundok nga magtudlo og pagtulunan sa yawa. Nga ang mga lalaki dili na mag-asawa, ang mga babae dili na mamana. Og dulumtanan ni sa Dios. Og sa ilang pagdili, pagpagaon sa magkalanon kaniya sa yuta. Wata kay bahaw sa background niya ng anong nasulti na ang agnosticos or gnosticos, 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 pundok ni sila sa tinuan. Ang gnosticos, pundok ni tinuan nga ginganlag irihiya sa early Christian times. Kay kini sila naghimog doktrina nga ila nga dili sila ang mga laki dili mga sawa, ang mga babae dili mamana, pero gitugot ang puyo-puyo. Tanawala ang inganlan nato contradictory terms of their doctrine. Nga dili mga sawa ang babae sa di mamana, pero gitugot ang puyo-puyo. Kaya di sila mukaon og mga karne. Tinuhuan nga muni gitumong ni San Pablo sa iyang gisulti sa 1 Timoteo 4:1-3. Doktrina na siyawa.
dili na doktrina sa Iglesia Katolika. Kaya diya sa Iglesia Katolika, ang Ginoo nagsulti, doon na yung mga tinawag. Tinawag ng daan. Asa mabasa na sa Mateo 19:12. Doon na yung mga tao nga diya pasatian sa ilang inahan, masusupa, napasatian sa ilang inahan. Gipili ng daan sa Ginoo nga kini sila dili magminyo kay ang ilang buluhaton mao paghalad sa tibok nilang kinabuhi, paghalad sa Dios o paghalad silang kinabuhi para sa katawhan. Tayo gitagda sa Ginoo, mga tuma na. O dili sa bagong tugon sa kaalam, pinadayag. Naingon nga doon ay 144,000 ka mga lalaki nga kini sila nagsunod-sunod sa Ginoo. Ug sila mo nagsunod sa panahon sa pagkabanhaw sa Ginoo. Pwede sila makita. Pero kini sila mga tao nga gipili sa Ginoo nga wa manghilabot og babae. Og sila gitawag og mga balaan. Unang mga pinili sa Ginoo nga pila ni kabuok 144,000. Pati naghana. Pulos lalaki nga matod pa wa sila maghilabot og mga babae. Kundi sila gipili sa Ginoo nga inunahang bungas pagpanubos ni Kristo. 144,000 nga mga lalaki nga naghalad silang kinabuhi sa dili pagminyo o sa dili pagkaon o mga karne. So, bone, hinaay mabasa sa Biblia. Pero ang kanang mga tawhana, mga pinili yun sa Diyos o mga celibate, mga madre, dili magminyo, ihalad na nila ilang panumpa nga sila nangasawa sa iglesia o nangasawa sa espirituhanong kaminyoon uban ni Kristo ug mao sa dampare na ipanumpa. Sa mo na naay na suwa 144,000 mo hilabot og lalaki o babae. Busa kita nato nga naa din sa Biblia pinili ng daan. Dili na iya siyawa. Ang Ginoo nagpili sa Ginoo. Dili kay iya siyawa. Brother Dens, ato minaw si Dens Bacolod. Mayong hapon, Brother Sok, mayong adlaw sa mga televiewers. Sok, ang ako baling gusto na ko nga mapaladman o maklaro ba ni bang bahay tungod og doktrina og dogma. Unsay nakapariya ani ug unsay nakalahi dinhi. Og kini bang doktrina ug dogma sa Katoliko lang, ang mga Protestante mga laing tinuhuan na ba sila ilang kaugalingong doktrina ug dogma? Unsa man na ito? Primero, unsay diferensya og sa doktrina ug dogma? O naamay kay pareha, unsay nakapareha nilang duha? O ang mga laing tinuhuan, doon na basa na sila ingon ana? Okay, ang pangutana na to, dihan na to, datong Katoliko nga pagtuo, no? Gawas sa ngabil ni Brad Dennis, ang duha ka pulo nga doktrina o dogma. What is the difference between the two words? Sa kalainan ang duha ka pung. Kanan dogma, doktrina na, pero dili tanan doktrina, dogma. Kaya dogma, mao ni ang gipadayag sa Ginoo pinagi sa simbahan o pinagi sa Papa. Kakinahanglan niya ning tuo ka kondisyon nga ang Santo Papa nagpuyo sa buutan nga kinabuhi. Unya ang Santo Papa mo tudlo sa kabag-ong pagtulunan nga tingali wa man hibaw-an, wa matudlo sa karaang panahon. Kapandihan na tingali pero wa maugkat. So magtudlo og pagtulunan. O kanang pagtulunan na ang maong Santo Papa ang padayagan na infallible. Pero what are the conditions of infallibility of the Pope? That his utterance of words or doctrine is a dogma. Ang dogma mao ni usa ka pagtulunan nga gipanudlo sa Santo Papa nga dunay base sa Biblia. Ay kaliptihan dunay base sa Biblia. A dogma can never be called dogma when it is not founded upon the Word of God. Muna nga, ang Santo Papa padayag og doktrina. Ang Santo Papa ni ana, mulingkod siyang likuranan sa pagdumala sa katawhan sa Diyos. Kunya, ipadayag niya ang mga pulong. Apan sundan yun niya sa suwat sa balaang kasulatan. Ug way balaang kasulatan,
ang Committee on Theologies of the Church will reject that. It does not become dogma. Kay way basis Biblia. Kay Biblia God, nanas Mateo 22:29, dili nato isalikway ang pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios balaan, ang pulong sa Dios kamatuoran. Una nga ang mga patid sa teolohiya nga maminaw sa Papa, wa gani sigutan og nasuwat ni sa balang kasulatan kapitulo bersikulo wa gana i-rejected. Di Islam ikog sa Papa ang iyang isulti cannot refine or cannot be somewhat mahinog sa pagkadugma numor. Muna siya. So, muna dugma. Doktrina, pero dugma sad. Pero doon ay doktrina nga dili dugma. May mong mausab-usab. Palitan yan to ang pare nga magsimba o mangulo sa misa, magatubag siya sa altar na ilarawan ni Kristo. Pero karon kay mahimo man nga magmisa siya magatubag sa mga tao. Kay dili man na dugma. Usa mahimo mausab na siya kay dili man na dugma. Muna yung difference of a dogma and doctrine. So dogma, it must be a word of it in teaching that must have the foundation of the scripture. Muna yung kondisyon kini wa sa Biblia di na may dogma. May mo nagdoktrina pero dili dogma. Ang doktrina dili dogma may mong usab-usab. One of that usaha na nato may bantayan nga ang mga pari kaniadto kanang pagkalawata ditso kis ba. Pero kung gitugot na mahimo rang dawat sa atong kanang kamot. O kana tungod kay dili man dugma. So mahimo nang mausab-usab. Apan nagdugma dili gyud mausab. Mo natin katubag sa pangutana ni Brad Jane Adens Bacolod, maminaw ta ni Dennis Abarquez. Daghang salamat pag-usab Barsok. Ang akong pangutana Barsok sa ikaduha kining sa Mateo chapter 23 verse 9. Nag-ingon diri Barsok nga dili kamo magtawag og amahan dinhi sa yuta kay usa lamang ang inyong amahan nga tuwa sa langit. With due respect Barsok sa mga dili Katoliko, moingon sila nganong mutawag man mo og father sa mga pari nga niingon man ang Ginoo nga walay laing amahan nga pagatawgon sa yuta gawas ang amahan nga naa sa langit. Unsa may pasabot ani Barsok sa atong Ginoo nga di ta magtawag og amahan diri sa yuta kay usa lamang ang amahan nga naa sa langit og dili ta mutawag og father ngadto sa mga kaparian. Paligog patin Barsok. Kung doon ay tao nga moagda na to pagtawag kaniyang father o amahan, dili siya hatagan og pagtawag og amahan. Kung kanang iyang pagpatawag og amahan, magpatuo siya nga siya dunay gahom katumba sa Dios. That is fallacy. That is heresy. Muna nga mahimong ato na isalikway nga di kita mutawag amahan ang dawana. Pero nga nang mutawag matagtatay papa amahan ko sa atong amahan na sa atong panimalay. Kay gisugo man na. Tahura ang inyong amahan. Kay sila mo'y nangulo sa pamilya o nagbantay, nag-aga kanimo. Unya sa 1 Corinto 3:15, ningon sa San Pablo, wala ba kamo mahibalo nga ako nahimong amahan ninyo sa pagtulunan ni Kristo, sa mga pulong ni Kristo, o ako inyong amahan. Bisan doon na mo 1,000 ka magtutudlo, tiyutay ra inyong amahan. Ako amahan. Kaya ako'y nagpanganak kaninyo sa pulong sa Diyos. O sa Roma 15:16, si San Pablo, usa di kapare. So, matawag ang pare o amahan. Huwag naasas maghukom 19-18. Sa panahon sa gubat, ang mga pare in taon nangita sa kasalipdan nga di sila mapatay sa mga birdugo, nagpuyo sila sa bukid. Pero humas gubat, nitunga sa mga Kristiyanos. Huwag ningon, ikaw pare nining panimalay. Dili na mo imong katungdanan. Dali ka na og uban ka namo. Kay ikaw pare amahan ka namo. So ang pare matawag amahan. Nanas Biblia maghukom 19-18. Busa ang pare matawag og amahan. Pero wa siya magpatuo nga siya amahan ilis sa gahom sa Dios sa pagka-Dios. Dili siya amahan isipon nga Dios kundi amahan
sa Leviticus 17 nga ang atong mga saserdote atong amahan. Sa itong paamahan sa espirituhanon nga paagi. Muna matawag sa natong pare o Father tungod kay siya pare. Ug naa sa Biblia. San Pablo mingon, bisag doon na mo'y na po kalibok magtutundo siyo tayo inyong umahan. Ako inyo kong umahan. Kanuman kay siya pare. Naa sa Roma 15:16. So naa na sa Biblia. Tuutan niya na, kaya naman na sa Biblia. Kaya, abot naman ang atong panahon din, doon na pata kay ipangutana. Pero, atong nga pasalamat sa atong mga kauban karon nga ni kuyog nato si Brad John Porca, si Brad Rodi Racasa, yes. Dili na to. John Porca, o si Brad George Torrefeld, Dennis Bacolod o si Dennis Abarquez o uban pa. Yan doon ay mga pasalamat sa mga talisay nun nga di siya nato malimtan. Makalipay kayo sa mga tao. Kay ang ilang kahimtang, labi na nato makabus. Kaya dita ka dug ospital, dita ka patampal. Gawas mo ato ta sa ospital sa gobyerno. Ang ospital sa gobyerno sa talisay, way bayad ang serbisyo sa doktor. Way bayad ang mga tambal nga giresita. Kay kung way kwarta ikapalit sa resita, na nagtagbo nila nga action agad ni Mayor. Nga doon na di mga butika, pharmacy, nga doon ay kontrata sa Mayor. Kang ilang mga tambals, mga kabos, kuhaon na dito, gibayran na daan. So, mauna, lipay kay sila. Kaya ang eskwelahan sa Talisay College, ilabihan kadaghan ng mga estudyante. 8,000 kapin. Kaya yung miyaging nga simana, ang naggraduar 1,600 kapin nga nagdag diploma o nga mga naghilak sa kalipay kay kami in taon ang amorang natampo ini mga bataa ang among tampo nga balon sa pagkaon o plite pero why tuition fee so 1,600 mga graduates nga nagdag diploma lipay kayo nga tao usa ka pamunuan sa mga kabus. Kaya ang mga biktima sa katalagman sa Bagyo Tino typhoon, pwerte naghana. Wala ay panimalay, gibanlas sa makalilisa nga baha nga lapok. O mga duha ka buwan ang mayor nagpailuna kanila sa mga schools, basketball courts, gawas na. Pagkitagan sila kwarta pag sugod o tukod sa balay nila sa dili kay dako para doon lagi po yan. Gitumbasan sa ni Congresswoman Ria Gulyas ni katabang sa mga kabus. So kini mo atong ikalipay pagpasalamat nga ang pangalagad o pagtabang sa mga tao. Naglabing mga problema karon nga gihatubang sa mayor daghang kayo mga kanal nga di na mo agos ang tubig padung sa dagat. Kunya glisod ang mga tao. O bag-usan kay andam ang mga solusyon sa paghimo sa mga canals nga mga tubig balik na gyud adto sa ilang naandan nga kanal padung sa dagat. So magalipay kini sa mga tao. Mga igsoon, salamat kayo. Dahil nugo na to ang Dios at nung pag-ilaw pagdaig nga ato dayong kagamhanan sa gobyerno kabubuton dahil sa Dios. Nasa Biblia San Mateo 22:21, the civil government is also designed by God to serve His people. Pusa, malipay tanyana. O giyabdan tas panahon, atong mga pasalamat sa itong kauban, George Turpil, John Porca, Rudy Racasa, si Dennis Bacolod, o si Dennis Abarquez, o si Mado Aquino. Salamat, tagmutapuhoning atong talumanon. Ang atong payagan sa kamaturan, dini sa Cebu Catholic Television Network na atong presidente ini Brad Dodong Lemsua ug siyang kapikas Dayan ang Dios magapanalangin kanato.
per sepulchro